Good afternoon, everyone. We are Group 9 here to present Week 10, Bronfenbinier's Ecological Theory. Our learning outcomes. At the end of this lesson, you should be able to describe each of the layers that of Bronfenbrenner's bioecological model and identify factors in one's own life that exerted influence on one's development. And last, use the bioecological theory as a framework to describe the factors that affect a child of adolescent development. First, who is Bronfenbrenner? Yuri Bronfenbrenner 1917 to 2005, was a Russian-born American psychologist best known for coming up with the bioecological system theory, also known as the development in context or the human ecology theory. He received his bachelor's degree in psychology at Cornell University, his master's degree in education at Harvard University, and his Doctor of Philosophy in Developmental Psychology from the University of Michigan. He was a professor of human development and a founder of the Federal Head Start program formed in the 1965, providing educational, health, and other support services in impoverished children. Si Yuri Bronfenbrenner ay isang Russian-born American psychologist na mas kilala pagdating sa bioecological system theory o mas kilala as development in context or the human ecology theory. Nakareceive siya ng bachelor's degree in psychology sa Cornell University, ng master's degree in education sa Harvard University, and his Doctor of Philosophy in Developmental Psychology sa University ng Michigan. Pinanganak siya noong April 29, 1917 at namatay noong September 25, 2005 sa United States at meron siyang 6 na anak. Bronfenbrenner came up with a simple yet useful paradigm or model na ipinapakita ang factors na nakaka-impluensya sa bawat individual na development. Yung model ni Bronfenbrenner, mas kilala rin siya sa bioecological system theory. It's about child development within the context of relationship system that comprise the children's environment. In other words, nakaka-apekto sa bata ang mga nasa paligid niya. Yung term na bioecological ay pinupoint out ang mga factors sa pag-unlad or development ng bawat bata. Tinutukoy rito ang malawak na development ng bawat individual na naiimpluwensyahan maaari ng kanyang family, neighborhood, kakilala o maging sa environment niya or sa buong bansa or buong mundo pa man. Sa pamamagitan ng development o growing ng bata sa pakikipag-ugnayan or interaction sa family, community, environment, kapag nagkakaroon ng pagbabago o conflict sa isang layer ng mga ito, which is the microsystem, mesosystem, exosystem, and macrosystem and chronosystem, ito ay nakakaapekto sa lahat ng layers. Sa pag-aaral ng child's development, hindi lang dapat tayo nakatingin sa environment ng bata, but also at the interaction of the larger environment as well. Logical model, structure of environment. We have microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, and chronosystem. Now, let's proceed to the first layer, the microsystem. The microsystem is the layer nearest the child. It comprises structure which the child directly interacts with. It includes structures such as one's family, school, and neighborhood. As such, the microsystem covers the most basic relationship and interactions that the child has in his/her immediate environment. Ito yung layer na pinakamalapit sa bata. Binubuo ito ng mga structure na direkta nakikipag-interact sa mga bata. Kabilang dito yung mga family, school, kapitbahay, kakilala, ang microsystem ay ang most basic relationship and interaction na mayroon ng bata sa kanyang environment. Meron itong dalawang direction, pwedeng away from the child or toward the child. Nangangahulugang ito na ang bata ay apektado ng mga taong nakakasalamuha niya at ang mga taong ito ay nakakaapekto rin sa bata. For example, yung affection or deep affection ng magulang sa kanyang anak or love. Dahil dito ginagampanan ng magulang yung needs ng bata para maging safe ang child niya, mararamdaman ng magiging masaya magulang dahil nagagampanan niya yung mga needs ng anak niya. On the other hand, yung child or yung baby is apektado sa behavior na ginagawa ng bata ginagawa ng magulang niya rather. Tinatawag ito ni Bronfenbrenner na bidirectional influences. This is quite similar to what Erik Erikson termed as mutuality in his psychosocial theory. Next, the mesosystem.
Mesosystem is the layer serve as the connection between the structure of the child's microsystem. Sa layer na ito, nagkakaroon ng connection between the structures of the child's and microsystem. Let's say na ang microsystem are family, yung connection, family and school rather, yung connection na sinasabi rito ay yung connection between the parents and her child teacher is the mesosystem. Another example, ang microsystem or family and church. Like church, let's say inaya ng bata ang family niya or parents niya na mag-church. So meaning, nagkakaroon ng friend ng bata or parents niya at ang church ng connection. Another example, now, let's proceed to the third layer, the ecosystem. Mark will be discuss the ecosystem, macrosystem, and chronosystem. Okay, the third layer is ecosystem. This layer separates to the bigger social system in which the child does not function directly. This includes the city government, the workplace, and the mass media. The structures in this layer may influence the child's development by somehow affecting some structure in the child microsystem. This includes the circumstances of the parents' work, like the location and schedules. We see a change in the children's. Ang example nito ay, even though the child is never physically at the father's workplace, what happens at the workplace influences the child's home life. The father's job security affect the child human development. If the father gets a promotion in his workplace, the child can receive new toys or nice clothes. If the father loses his job, the child could lose the security uh, of his home or no longer have food to eat. Magbibigay ako ng isang scenario na example ng ecosystem. Example nito yung mag-ama. Alam naman natin ang tatay ay nagtatrabaho at ang anak ay naiiwan sa tahanan. May mga pagkakataon talaga na merong positibo at merong mga negatibong nangyayari pagdating sa trabaho ng ating mga magulang. Una ay ang positibo. Example na lang natin ay ang tatay ng bata ay na-promote sa trabaho niya. O sabihin na nating malaki ang sahod, may 13-month pay na, at sobra ang pera. So, ang magiging impact nito sa bata ay pag-uwi ng tatay sa kanilang tahanan, ang bata ay may bagong laruan, mga bagong damit, at masasarap na pagkain. Minsan naman din ay meron din namang negatibo. Kagaya na lang din na ang umuwi ang tatay na magsasarado na ang company nila. So last na pasok niya na iyon. E di ang mangyayari, malulungkot ang bata, ang impact sa kanya, wala na siyang bagong laruan, wala na siyang bagong mga damit, at hindi na siya makakakain ng masasarap na pagkain. Siguro naman naranasan din naman natin yun na ang mga magulang natin kada umuwi ay naaapektuhan din tayo. May kadalasan din na nangyayari ang mga tatay o ang ating mga nanay, minsan ay mainit ang ulo. So, ang magiging dating sa atin, ang magiging impact sa atin, ay magiging ganun din. Kasi, imbis na, ay, may pasulubong si tatay, may bago siyang ganto, may bago kong ganto, may masarap na pagkain, hindi ganun ang magiging dating natin. Kasi ang tatay natin ay hindi ganun ang na-adapt sa kanyang trabaho. Kaya, kung ano yung na-adapt ng tatay sa trabaho niya, ay iyon yung masasalin sa atin. At iyon ang magiging impact sa atin. Ayun ay tinatawag na ecosystem. Next naman ay the macro system. These layers found in the outermost part in the child's environment. The macro system includes the cultural values, customs, and laws. The belief system contained in one's macro system pertains all the interactions in the other layers and the reaches the individual. Example nito, macro system include the economic conditions of society. Law, laws, law is law, laws in society, taboos and customs of society, and the cultural beliefs in the society in which a child lives. Ang ibig sabihin nito, ang example ng macro system ay, example ko na lang si Clay. Sa kanilang tahanan, ang cultural beliefs nila, ang paniniwala nila ay walang matanda, walang bata. Ibig sabihin nun, kung paano makausapin ng bata, ganun mo din kausapin ang matatanda. So, na-adapt ni Clay ang ganong environment o cultural beliefs nila sa kanilang tahanan. So, kapag si Clay ay pumasok sa eskwelahan, sa campus,
Hindi siya nangungupo sa mga teacher, kung paano niya tayo kausaping mga klase niya, ganun din niya kausapin ng ating mga professor. Kasi ganun yung paniniwala niya na walang bata, walang matanda sa kanila. Ayun ang example ng macro system. The last naman ang the chrono system. The chrono system layers the element of time as it relates to a child's environment. This involves patterns of the stability and change in this child's life that involves whether the child's day is characterized by an orderly predictable pattern or whether the child is subjected to sudden change in routines. Ito yung pinakahuli at ito rin ay pinakamalawak na layer ng ecological system. Ang unang example dito ay the birth of a new sibling when the child is 8 years old. Ang ibig sabihin nito ay, example ka na lang din nung sa akin. Ako ngayon ay 18 years old at may kapatid ako na 15 years old. So, malayo ang aming age gap. Ang mangyayari nun, hindi kami masyadong magkakasundo kasi iba ang aking pag-iisip at iba ang kanyang pag-iisip. And first of all, magkaiba kami ng gender. Part ako ng LGBT and siya naman ay straight. And sabihin na natin na ang kaisipan ng aking kapatid ay hindi ganun kahusto dahil siya ay nasa 13 years old pa lamang o siya ay papunta pa lamang sa pagiging matured o sabihin na nating papunta pa lang siya sa pagiging teenager. At ako naman 18 years old as a teenager, marami na akong bagay na nalaman at yung pag-iisip ko ay matured na. Another example naman natin ay ang the separation and remarriage of the child's parents to the other people when the child is a teenager. O example ko din dito ay sa merong isang pamilya na naghiwalay. Tapos ikaw lang ang anak nun. Then ang mama mo ay nakapag-asawa ng bago at yung nakapag-asawa niyang bago ay meron ding anak. So ano magiging impact sa iyo? Hindi ka na solong anak, first of all. Tsaka may kahati ka na sa lahat. And then, kailangan mo na naman mag-adjust kasi yung mga dati mong nagagawa sa dati mong pamilya ay hindi mo na magagawa kasi may kaagaw ka na at iba ang iyong tatay. Ayun ang pangalawang example ng chrono system. Ang huli naman ito ay sabihin na nating ikaw ay 10 years nang nakatira sa Pilipinas. Ikaw ay 18 years old. Alam naman natin na kapag sa ibang bansa ang 18 years old ay kailangan marunong kang tumayo sa sariling mong paa. At lumipat kayo ng United States na lumipat kayo ng United States at doon na kayo nanirahan. So, ayan, ano magiging impact sa iyo niyan? E di ikaw mag-a-adjust ka na naman kung anong cultural beliefs nila, kung anong paniniwala nila. Kasi alam naman natin na iba ang paniniwala dito sa Pilipinas at iba ang paniniwala sa ibang bansa. I-adjust mo yung sarili mo, kung paano ka gumalaw, kung paano ka manalita, and kung paano mo gagawin yung mga bagay na dapat ginagawa doon sa bansang inyong nilipatan. At sinasabi kong ito ang pinakamalawak kasi marami siyang example and masyado din siyang nakakalito. Hindi tulad ng apat na layer na nauna. Kasi ang chrono system, ito kasi hindi ka lang magfo-focus sa isa eh. Hindi ka lang magpo-focus katulad sa mesosystem, sa ecosystem, and the macro system. Kailangan magpo-focus ka kung paano mo i-adjust yung sarili mo as a teenager. Hindi lang basta bata ka. Kasi dito yung katulad ng mga nauna nating report, ay yung mga nauna naman ay kung paano mag-develop ang bata. Diba? Iyon yung una nating week 1, week 2, week 3, iyan. Sa amin naman, doon naman pinakahuling layer ng ecological theory ay ito naman yung as a teenager ka na, paano mo i-adjust yung sarili mo, paano ba yung magiging impact sa'yo ng nangyayari sa'yo, and kung paano ka gagalaw as a teenager. Yun lang po. Maraming salamat. Before the end of this discussion, pipili kami ng dalawang classmate na mabibigyan ng prize based on their understanding of our discussion today in Bronson Brenner's ecological theory. Bronson Brenner said, children need people in order to become human. And this is the end of our presentation. Thank you, everyone.